Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM. Chin, itago nyo na lang ako sa pangalang Macau. Nag-aaral ako sa Cebu, pero nagtatrabaho noon sa Makati. Isa akong certified accountant. And I can say na na-fulfill ko yung dreams ko na isa na maging isang successful na accountant. Siguro nga maswerte ako dahil since college, gumraduate ako na may honors. Hindi ko na-realized na isa lang din pala akong ordinaryong tao kapag nasasaktan, kapag nadadapa, nangangailangan ng inyong advice. Kaya ako sumulat sa inyo. Isa akong bisexual. Although, tingin ng karamihan sa akin, sobrang masculine, merong well-built na body, at very attractive na personality. Walang magsasuspect na isa akong gay at hindi guy. Sa school kasi namin, very active ako sa sports. Sa totoo niyan, nagbabasketball din ako. Pero simula pa man, nung high school, alam ko na something wrong with me. May kakaiba sa akin. Kasi I am physically attracted to boys. Pero hindi ko pinansin yun. Sa sobra kong perfectionist, metikuloso kong tao, parang hindi ko matanggap na may abnormality sa akin. Parang hindi yata normal ang nararamdaman ko. Pero ang sabi ko, ay siguro nga normal din naman na maging attracted ka sa same sex mo sometimes. So nag-date ako ng mga girls para makumbinse ang sarili ko na isa kong tunay na lalaki. Nung gumraduate ako ng college, akala ko dahil sa madami ko ng naging girlfriends, na-overcome ko na yung feeling na attracted ako sa mga lalaki. Kaya nung after 5 years ng girlfriend ko, pinakasalan ko siya. Sabi ko noon, lalaking lalaki ako. At pinatunayan ko yun sa lahat. Ayokong ma-disappoint ang family ko at ayokong ma-disappoint higit sa lahat ang sarili ko. May 2 kids na kami ng asawa ko, Chin. And life seems to have been doing fine with my career as an accountant and with my family. Until I met this guy. Itago na lang natin sa pangalang Tony. A very masculine man and also a very successful corporate executive. Si Tony kasi ay nagtatrabaho sa isa sa mga kliyente ng firm namin. 2 years younger kesa sa akin. At lagi kaming nagkakausap. Laging humihingi siya ng gabay. Dealing with him a lot, kaya naging close kami sa isa't isa. I must admit that the first time nakilala ko si Tony, I was already physically attracted to him. Parang na-revive yung strange feeling na meron ako nung high school hanggang college, na ang akala ko ay na-overcome ko na. Dahil nag-asawa ako sa 5 years na girlfriend ko. Hanggang sa isang araw nun, si Tony at ako ay nag-out of town, business with pleasure. I-handle lang yung isang accounting firm na gustong mag-tie up sa amin. Then matapos yung business na yon, we decided na mag-unwind muna bago bumalik sa city. Gumabi na, and after consuming several bottles of beer, we decided to call it a night.
At nag-proceed na kami sa hotel. At dahil nga pareho kaming lalaki, at alam naman niyang may asawa kong tao, syempre sa iisang room lang kami. Pero alam mo ba, hindi naman ako lasing that night. But I made the first move. At hindi naman siya nag-resist. Sinubukan ko siyang halikan. Until we ended up in bed. Nung nagising ako kinaumagahan, hinanda ko ang sarili ko for the outcome. Na-convince ko na ang sarili ko na hindi naman niya siguro ginusto yung nangyari sa amin kagabi. That night. And our friendship is over. Yun ang iniisip ko. Baka iwasan niya na ako. Baka hindi lang siya or tumanggi dahil lasing din siya nun. Pero bakit ba parang biglang na-overjoyed ako at na-sorpresa nung sinabi niyang hindi ko daw kailangan mag-worry sa nangyari sa amin. At niyakap niya pa ako, Chin. And since then, our relationship have turned into a more than just being friends. In fact, convinced na ako na we really love each other now. Ang problema, yung wife ko, paano na? Never siyang nagsuspect sa relasyon namin. Alam niyang faithful ako. Ang totoo niyan, lagi kong iniimbitahan si Tony sa bahay namin every time na mayroong mga okasyon. Hindi naman nagsuspetsa si wifey dahil pareho nga kaming lalaki. May anak naman kami, kaya lalaking lalaki ako sa tingin niya. But what bothers me is being unfair to my wife. Nagigilty ako sobra. Alam ko, meron siyang kompletong trust sa akin. At mahal na mahal niya ako. Mahal ko din naman siya. Especially my kids. I can say that we are a happy family. At ayokong masira yun. Pero sinubukan kong kalimutan si Tony by staying away from him. Pero andun pa rin ang feelings. Chin, tinanong ko siya about our situation. Sabi niya, we can go on with our relationship. At itago na lang namin sa karamihan. Pero ang tanong, hanggang kailan? Yan ang tanong lagi kong tinatanong sa isip ko, sa puso ko. Dahil ayoko rin nabitawan si Tony ng ganun lang. First time kong magmahal ng ganun. Yung punong-puno ng excitement. Yung punong-puno ng kuryente. Kapag magkasama kami, magkadikit ang katawan namin. Pero paano ko siya bibitawan? Ngayong lunod na ako sa pagmamahal ko sa kanya. Higit pa yata sa pagmamahal ko sa wife ko. Sana'y mapayuhan niyo ako. Gusto ko lang marinig kung ano naman ang mga opinion niyo. Hanggang dito na lamang. Regards and more power to your show. Ang inyong Kamax, Macau. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.